Sumisigaw kahit di naririnig. Kumusta na yung lakad mo? Ano na nangyari kay Tita Glenda? Wala pa rin eh. Hindi pa rin namin siya nahahanap. Basta mag-iingat ka, ha? Sige, I love you. I love you too. Sino yung narinig ko kanina? Tita mo ba yun? Nagwawala na naman kasi. Huwag mo pansinin yun. Huwag pansinin. Narinig ko sinabi niya, niloloko mo ako. Ano ba tingin mo sa akin? Saan ba ako nagkulang para pagdudahan mo ko? Alam ko na hindi mabuting asawa at hindi mabuting ama ang tingin ninyo sa akin. Pero sana maniwala kayo na wala akong kinalaman sa pagkawala ni Glenda. Dok, nakita na rin po yung asawa niyo. Bubog sarado po yung asawa niyo at may dalawang tama ng bala sa katawan. Angela, may nakakita na kay Mami. Nasa ospital daw siya. Dok, kamusta na po yung nanay ko? The good news is, you will able to revive her. Natanggal na rin namin ang mga bala sa katawan niya. The next 24 hours is crucial. Kailangan siyang magising. Dahil kung hindi, magtutuloy-tuloy ito into coma. Ma, lumaban po kayo, Ma. Sorry, hindi kita nahanapagan. Pero, Ma, nandito na ako ngayon. Ang ginagawa mo dito? Huwag mong hahawakan si Mami. Huwag mo siya lalapitan. Umalis ka na rito. Calvin, huwag mo naman ipagtabuhin ang daddy mo. Hindi nang wala siyang karapatang makita si Mami. Umalis ka na dito! Hindi niyo ba huliin yan? Huliin niyo yan! Calvin, please! Hindi ang daddy mo ang gumawa niyan sa mami mo. Buong gabi siyang nasa police station. Nakita namin siya ng Tita Helen mo. Imposible siyang gumawa niyan. Naguguluhan lang ako sa mga nangyari eh. Don't accuse me of anything. Sana makilala kita. Wala akong ginawa kundi mahalin ka. Hindi ko talaga malubos maisip kung sinong gagawa nito kay Glenda eh. Napakabuting tao niyan. Sana lang talaga maligtas siya at magising na siya kasi kawawa naman yung mag-ama niya eh. Buti pa pabayaan mo lang natin mag-isa sa Calvin, ha? Alam mo, kailangan ni Calvin ang kausap ngayon. Kilala ko siya. Hindi niya man sabihin sa atin, pero kailangan niya ng masasandalan. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Pero pangako, gumising ka lang. Hindi ko na kayo sasaktan. Laban ka, Glenda. Laban ka. Diary niya, no? Niling ko naman na tulungan niya si Mami. Pero bakit gano'n? Bakit gano'n yung sinapit niya? Hindi ba siya nakikinig? Calvin, huwag kang magalit sa Diyos. Diba, tinupad naman niya yung hiling mo. Tingnan mo, nakita mo yung mami mo. Pero nakita mo naman siya, Angela, di ba? Hindi nga natin alam kung magigising pa siya. Calvin, sana maisip mo na maswerte ka pa rin. Kasi nahanap mo yung mami mo. Dahil maraming ibang tao dyan na kahit na anong tagal ng paghahanap at pagtatanong nila, wala pa rin nangyayari. Tulad ko. Sana maisip mo na maswerte ka rin. Dahil hindi ka nag-iisa. Calvin, nandyan yung daddy mo. Nandyan para sa'yo. Sana wag mong baliwalain yun. Sana makipag-ayos ka na sa kanya. Kasi may ibang tao dyan na walang ibang kasama sa buhay. Walang ibang kasamang pamilya sa buhay. Katulad ko. Imbes na magalit ka sa kanya, Calvin, sa tingin ko dapat magpasalamat ka na lang. Humingi ka ng lakas ng loob. At gawin mo yung hinihingi mo kay Ma'am Glenda. Kapit lang. Daddy. Daddy, sorry ah. Sorry pinagbintangan ko kayo.
Sorry din ah. Laki ng pagkukulang ko sa inyo ng mami mo. Kinailangan pang mangyari ito para matauhan ako. Daddy, natatakot ako. Baka kung anong mangyari kay Mami. Kailangan malakas ang loob natin. Kailangan malakas ang loob natin para sa mami mo. Dahil sa atin siya humuhugot ng lakas. Glenda? Glenda, narinig mo yun. Nandito kami ng anak mo. Hindi ka namin iiwanan. Huwag mo kaming iwanan. Daddy, lumuluha si Mami. Baka gigising na siya. Daddy. Tulad ng sinabi ko kanina, naririnig na tayo. As a doctor yourself, I know you know this, Doc Francis. Patuloy lang natin siya kausapin. Malaking tulong ito sa kanya. Wala po ba tayong pwedeng gawin para gumising siya? O kaya mag-inject tayo ng kahit na ano? I'm sorry, Iho, pero sa ngayon talaga wala tayong magagawa kundi ang magdasal at maghintay. Tingin ko naman lumalaban ng mami mo. Her vitals are getting better and better. Let's just continue to hope for the best. Sige po, mauna na ako sa inyo, mag-rounds pa ako. Salamat, Thank you, Doc. Dad, ikaw ba wala ka talagang magagawa? Yung mga treatment mo, para magising siya, yung mga ginagawa mo dati kay Angela. Wala eh. May alam akong gawin para sa mami mo. Kanina pa ginawa ko na yun. Glenda? Si Evelyn to. Alam ko naririnig mo ko. Magaling ka. Magpalakas ka. Marami ka pang cake, baby. Marami tayong mag-chismisan sa coffee shop. High school pa lang tayo. Ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Kapag kailangan ko ng taong makakapitan. Ikaw ang hingahan ko sa panad mo. Nawala yung anak ko. Nagkiwalag kami ni Larry. Nandun ka para sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Marami pa akong gusto maging sa buhay ko. Kaya kailangan kita. Gusto ko nandun ka sa tabi ko. Kaya magpagaling pa. Itigil mo na yung pagpapanggap mo! Hindi ikaw si Margaret. Ikaw talaga si Odessa! Hindi mo ako matatakot. Kilala na kita, Odessa. Ano pala may kinalaman sa pagkawala ni Ana? Anong karapatang meron siya para sirain ang buhay ng mga kaibigan ko? Dala-dala mo tayo hawak ng isang baliw? Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako matatakasan? Kasama mo na mamamatay yung ebidensya ang sinasabi ko. Ah! Glenda? Glenda? Diyos ko, Glenda.
Glenda. The patient is now out of coma. Thank God! Pwede na po ba namin siya makausap? Sa ngayon, mukhang hindi pa rin iho. Mrs. Manan is still under heavy medication. She's still drifting in and out of consciousness. Ibig po ba sabihin hindi pa siya tuluyang nagigising? Hindi pa rin tayo sigurado kung naiintindihan na nga ba niya ang nangyayari at nangyari because she's also on morphine na para tulungan siya para sa pain niya. At maaaring magkaroon siya ng hallucinations. Still, we need to keep her under observation for possible infections. Pero pwede niyo na po siyang ilipat sa private room. Your wife is a good fighter. Salamat po, Dok. Excuse me po. Thank you po. Okay ka na? Pinakinggan na ba ni Lord ang mga dasal mo? Salamat, Angela. Kahapon pa ako thank you sa'yo. Pero Angela, salamat. Lalo na sa pagpapaalala sa akin na huwag bumitaw. Sana ikaw din. Sana pakinggan niya ng hiling mo. Sana mahanap mo na yung pamilya mo. Kasi deserve ng isang taong mabait na kagaya mo ang maging masaya. Salamat, Calvin. Tatayo na lang ba tayo dito at papanoorin sila? Di ba gusto mo si Angela? Kung ako sa'yo, bakura mo na yung babaeng yan. Para wala tayong problema. Calvin? Nasaan na si tita? Kamusta na siya? Isama mo naman ako sa kanya. Sige, lika. Excuse me, Angela. Angela, bumili ng pagkain. Mabuti pa kumain muna tayo bago bumalik ng Maynila. Sige. Juan, alis ka na agad? Naku, hindi na ako makapag-breakfast dito. Maaga ako sa office. But I prepared this for us. Gusto ko sana ng quiet time with you after our fight last night. Ano ba? Coding din ako eh. Kailangan ko pa tumawag ng taxi. Just use my car. Pero Han, kumain muna tayo. Sige na. Tito, tita.
Oh, ngayon lang kayo dumating? Tito, pasensya na ako kayo kung di ko kayo natawagan. Nag-empty bat ho kasi yung phone ko eh. Ako din, Tito. Sorry po kung hindi ko po kayo nasabihan. Ang dami po kasi nangyari sa ospital eh. Ospital? Anong ginagawa niya sa ospital? Di pa ho ba kayo natawagan ni Tito Francis? O ni Tita Evelyn po? Hindi pa, bakit? Ano nangyari? Nakita na po kasi si Tita Glenda. Sa ospital po siya dinala ng mga nakakita sa kanila. Critical nga po yung condition niya, pero ngayon out of coma na po siya. Sana magtuloy-tuloy na po yung paggaling niya. Ma'am, kung sakali po naririnig niyo ako, may gusto po sana ako itanong sa inyo. Ma'am? Sir, baka ho pwedeng hayaan muna natin magpahinga asawa ko. Sa ibang araw na lang ho. Sige po, kayo bahala. Kung sakali, sir, na magising siya, pwedeng makausap, sabihin niyo kaagad sa amin. Nang sa ganon, malaman na natin kung sino talagang gumawa sa kanya nito. Huwag po kayong maglala. Yung mga kasama ko nagtatanong-tanong na, nag-iimbestiga dun sa lugar kung saan siya nakita. Han, are you okay? Yeah, nagulat ako sa balita eh. Tito, malala ho ang tama ni Tita Glenda. May 2 tama po siya ng bala ng baril. Natagpuan ho siya sa pangpang. Left for dead po. May gusto pumatay kay Glenda? Sino? Oo nga. May sinabi ba siya? Hindi pa po gumigising si Tita Glenda eh. Yun din po ang inaantay naming lahat. Kawawa naman si Glenda. Sino ka lang bitukang gagawa nun? Salamat ho. Tutuloy na ako. Sige. Sana nga magising na si Tita Glenda. Ako din eh. Hindi ako sanay nakikita siyang ganyan kasi she was so full of life. Kevin, huwag ka mag-alala. Gagaling ang mami mo. Hindi ba sinabi ng doktora? Your mom is a fighter. Glenda, pinapangako ko sa'yo. Hahanapin ko ang taong gumawa nito sa'yo. Pananagutin ko siya. Han? 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 Are you okay? Hindi, naisip ko, gusto mo pupunta tayo sa ospital. Bisitahin natin si Glenda. Pwede sa ibang araw na lang. Babalikan ko pa kasi si tita eh. Nag-promise ako sa kanya. Ganun ba? O, sige, ako na lang pupunta. Ibang araw na lang, please. Gusto ko rin kasi pumunta eh. Tsaka ikaw may meeting ka, di ba? Sige, ibang araw na lang. Tawag ako na si Francis.
Salamat sa pagsama at saka sa paghatid na rin sa akin ngayon. Gusto sana ko itanong sa'yo eh. Nakita ko kasi kayo magkayakap ni Calvin kanina. Mahal mo pa ba siya? Kung iisipin mo, mabait pa rin ang Diyos sa kanya. Dahil hindi nagtagal yung paghahanap ni Francis at ni Calvin sa kanya. Iniisip mo na naman ba ang anak mo?